Sa oras nito, ang Diyos po ang magpala, ang Diyos po ang maglangis, minamahal sa kanyang dakila at mga banal na salita. Manalangin po tayo sa ating buhay na Diyos. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong matamis at makapangyarihang pangalang Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Sa iyong pangalan, Panginoon, kami umaasa at nagtitiwala. Because your name is above in every other name. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. We trust in thee. There is Jesus. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, mahabag ka sa amin, Panginoon, sa oras nito. Patubayan mo, mahal na Panginoon, mga salita mo na aming mapag-aaralan. Magyabang lingkod, wala po akong magagawa. Sa ganang akin ay wala po akong magagawa. Anoint thy words, Lord, put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang sa aming paikinig. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Purihin at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoong Jesus, minamahal, bago pong lahat. All the glory, honor, and majesty only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give them all honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, the intent prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, to their beloved children, the whole blessed Almeda family, and pleasant evening po, minamahal sa lahat po ng ating mga webcast viewers, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga-kinig na naabot ng programang ito, to all our beloved brethren na nakikinig sa kasalukuyan, at maging sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa, mga OFW na ating mga kapatiran. Minamahal nawa sa magitan ng programang ito ay ma-relief mga minamahal yung spiritual na mga pangangailangan, kasangkapanin ng ating mahal na Panginoon, kanyang mga banal na salita upang mapawi po yung ating mga minamalungkot na nadarama dahil napakahirap po ng malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit ang salita ng Panginoon ang siyang papayapa, minamahal sa ating mga puso, at sa ating po mga minamahal na mga kapatiran na sa dako ng Canada Outreach, mga minamahal sa dako ng Grande Prairie, sa dako ng Calgary, sa mga kapatiran po natin sa dako ng Perth, Australia, sa dako ng Taiwan, sa dako ng Singapore, sa dako ng Italy, sa dako ng Malaysia, at sa buong Zamboanga, at all our beloved Muslim brothers, mga minamahal sa mga outreach natin, sa dako ng Ayala, sa dako ng Ipil, sa dako ng L6, Tungawan, sa dako ng Malayal. Ilan sa mga outreach, hindi na po natin ito maisa-isa, mga minamahal. Ngunit ang biyaya, ang pagpapala, at kapayapaan ng mahal na Panginoon ay sumaatin po nawa, mga minamahal. Purihin ang Diyos at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, mag-aral po tayo ng salita ng ating buhay na Diyos, and let's talk about the topic, the Lord's indignation. The Lord's indignation. Word indignation, it means, mga minamahal, Lord's anger by something unjust. Yung revealing the severity of the Lord. Gusto ng Panginoon, mga minamahal, ipahayag not only His goodness but also His severity. Dahil ang Panginoong Diyos, mga minamahal, sa Diyos na mapagpatawad, sa Diyos na puspos ng kaawaan, sa Diyos na mga minamahal matuwid, sa Diyos na banal, sa Diyos na dakila, sa Diyos na mapagpala. Ang sabi ng Biblia, in between mga minamahal righteous and sinners, yung mercy ng mahal na Panginoon na andoon. Siya'y nagpapaulan sa gitna ng matutuwid, at the same time, siya po'y nagpapaulan sa gitna ng makasalanan. Siya po'y nagpapasikat ng araw sa gitna ng matutuwid at sa gitna ng makasalanan. Because the Lord, He want to show His goodness and His severity, mga minamahal, yung kabutihan ng Panginoon at yung kaniyang bangis. Kaya ating pag-aaralan ngayon, the Lord's indignation, mga minamahal, yung gusto ng Panginoon ipakita not only His goodness but also His severity. Yung indignation ng Panginoon, yung galit niya, mga minamahal, at yung kanyang puot, ito'y ibubuhos niya sa huling mga araw. Sa ating panahon ngayon, hindi pa po ibinubuhos ng Panginoon yung kanyang matinding galit. Dahil narito pa po yung mga taong naglilingkod sa Kanya.
The reason why the Lord, hindi niya maibuhos yung kanyang puot, yung kanyang galit sa ibabaw ng mundong ito, although na ang tao, mga minamahal ko, ay sukdulan na ang kasalanan sa ating panahon ngayon, mga minamahal. Ikumpara mo ang kasalanan ng mga tao sa panahon ni Noah at sa panahon natin ngayon, ang mga tao ngayon ay terrible na ang kasalanan because we are facing on the last days. Sabi ng Bible, mga minamahal, iniquity shall abound. On the last days, iniquity shall abound. Sa huling mga araw, lalaganap, mga minamahal, ang katampalasanan. Ibig sabihin, lalaganap ang kasamaan. Ang tao ay lalong magiging masama. Kaya on the last days, ibubuhos ng mahal na Panginoon yung kanyang galit. As of now, mga minamahal, dahil pinipreserve ng Diyos yung mga holy, pinipreserve ng Diyos yung mga naglilingkod sa Kanya, pinipreserve ng mahal na Panginoon yung mga taong gumaganap sa Kanyang banal na kalooban, sapagkat ang sabi ng Biblia, yung mga taong gumaganap sa Kanyang kalooban, ito po yung mga tao, mga minamahal, ay inappoint ng Diyos, mga minamahal, not to wrath, but to obtain salvation. From the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verse 9. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, mga minamahal, our Savior. Amen? Sabi ng Bible, tayo po ay tinawag, and God appointed us not to obtain wrath, but to obtain salvation. Grabe yung blessing ng ating mahal na Panginoon. Yan po yung benefits ng mga righteous. Benefits ng mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay sumasamba sa Diyos, ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, linuluwalhati mo ang kanyang banal na pangalan, iniingatan mo yung sarili mo not to be unspotted of this world dahil ang mundong ito ay makasalanan, sinisiperate mo ang sarili mo sa paggawa ng kabutihan, mga minamahal, umiibig ka sa paggawa ng mabuti at ikaw ay napupuot sa paggawa ng kasalanan. Mga minamahal, sabi ng Biblia, mga minamahal, the Lord appointed you not to obtain wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Preserve ka ng mahal na Panginoon. Kaya lahat ng tao na gumagawa ng matuwid, sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, we are blessed among the blessed. Why? Dahil meron tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan na inihanda ng ating mahal na Panginoon. Yung nakakalungkot, yung mga taong walang oras sa paglilingkod sa Diyos, yung mga taong they are too busy, mga minamahal, for their own personal pursuit. Yung mga taong sarili lang nilang iniisip, nagpapayaman na nagpapayaman, walang oras sa pananalangin, walang oras sa pagpapasalamat. Iimbitahin mo, mga minamahal, every Sunday, wala silang time sa ating mahal na Panginoon, pero may panahon sila sa negosyo, sa hanap buhay, sa trabaho. Nakakalungkot ang mga taong ito sapagkat sila'y nabubuhay, mga minamahal, for their own pleasure. Nabubuhay sila para sa kanilang sariling kaligayahan. Hindi po nila alam, mga minamahal, they don't know na ang reason, yung purpose, why the Lord created us, because we are God's creation, mga minamahal. He is our creator. At ang sabi ng Biblia, the purpose, the reason why the Lord created us, mga minamahal, is to worship Him. We are created to worship Him. Hindi tayo create ng ating mahal na Panginoon to obtain our own pleasure, but we are created to worship Him. Kaya blessed po yung mga tao na na-enlightened, mapalad yung mga taong nabuksan ang kanilang puso, yung kanilang isip, naunawaan nilang kalooban ng ating mahal na Panginoon because they obtain salvation. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. So ang sabi po dito, mga minamahal, from the book of Nahum, who can stand before His indignation? Sino po ang makakatayo sa galit ng Panginoon? Even you are a king, amen, mayaman ka, mahirap ka, ano man ang kalagayan mo sa buhay, who can stand in God's indignation? Even the mountain and valleys will fall, sabi ng Bible. Kahit ang kabundukan, ang mga bato na nakatayo sa kanyang kapo bato, it will destroy. Ito po'y mawawasak. It will fall. Mga minamahal, masisira ang lahat. Who can stand before His indignation? Wala po. Hari ka, presidente ka, mayaman ka, maimpluwensya kang tao, pagdating ng araw ng galit ng mahal na Panginoon, no one can stand in God's indignation. Sabi ng Nahum chapter 1 verse 5, after verse 6, the mountain quake at him, in the hills melt,
in the earth is buried at his presence, yea, the word in all that dwell in therein. Who can stand before his indignation? Sino ang makakatayo, mga minamahal ko, sa galit ng ating mahal na Panginoon? Who can abide in the fierceness of his anger? Sino, mga minamahal ko, ang kanyang kapusukan at sumisigalbong parang apoy, at ang malaking bato ay mga titibag niya. His fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by him. So sabi sa Tagalog, mga minamahal, verse 5, ang mga bundok ay nanginginig dahil sa kanya, at ang burol ay mga tutunaw, at ang lupa ay lumilindol sa kanyang harapan. Oo, ang sanglibutan at ang lahat ng mga nagsisitahan dito in 6. Sino ang makakatayo sa harap ng kanyang pagkagalit? Sino ang makakatahan sa kabangisan ng kanyang galit? Ang kanyang kapusukan ay sumisigalbong parang apoy, at ang malaking bato ay mga titibag. Amen. Yan na po yung sinasabing walang bato na tatayo sa kanyang kapwa bato. Lahat ay mawawasak. Kapag ang mahal na Panginoon ay magbuhos na ng kanyang matinding galit, yung reason bakit hindi ito magawa pa ng mahal na Panginoon, dahil narito pa yung mga banal, narito pa yung mga naglilingkod. Siyempre kapag ibuhos ng Panginoon ang kanyang galit, madadama yung mga saints, madadama yung mga holy, madadama yung mga righteous, madadama yung mga taong tumatalima sa kanyang banal na kalooban. Kagaya ng sinabi ng Biblia, hindi po pwedeng maging conflict, mga minamahal, yung both salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng una nating talata na binabasa, mga minamahal, we are not appointed to wrath, but we are obtained salvation. Tayo pong mga naglilingkod. Yan po yung reason bakit hindi ibinubuhos ng Panginoon ang kanyang galit sa ibabaw ng lupa, dahil madadama yung mga banal. Madadama yung mga matutuwid. Madadama yung mga taong sumasamba sa Kanya. Madadamay ang mga taong mga minamahal na nagbibigay papuri at nagbibigay halaga, mga minamahal, sa kanyang mga banal at dakilang kalooban. Tayo po'y preserve ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng banal na Biblia, mga minamahal, before the foundation of the world, I have chosen you. Even though hindi mo pa kilala ang mahal na Panginoon, wala ka pa sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, pero makita mo na yung pag-preserve ng Diyos. Maraming disgrasya, panganib, mga minamahal, sakit na nangyari sa iyo before ka nakakilala sa mahal na Panginoon, pero hindi pinahintulot ng Diyos na mamatay ka dahil preserve ka ng mahal na Panginoon. In one day, maglilingkod ka sa Kanya at tatanggap ka sa Kanya. Kaya, mga minamahal, tayo po ay mahalaga. Ikaw at ako na naglilingkod sa mahal na Panginoon, tayo man ay mga minamahal, pinipersecute ng ating mga loved ones, tayo po ay mga minamahal, hindi nila matanggap dahil naglilingkod tayo sa ating mahal, may mga discrimination sa atin. Sometimes binubuli tayo, mga minamahal, dahil po sa ating mga minamahal paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero sabi ng banal na Biblia, pinagtatawanan man tayo ng maraming mga tao, pero sa harapan ng mahal na Panginoon, mahalaga po tayo sa Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, who can stand before His indignation? And si Zechariah, mga minamahal, from the book of mga minamahal, Zephaniah rather, verse 1 after verse 14. Ang sabi ng Biblia, aklat po ng Zephaniah chapter 1 verse 14 after verse 18. Sabi ng Bible, even the mighty man cry bitterly. They cannot stand in God's indignation. Kahit po yung mga mighty men, they cry, mga minamahal, bitterly. They cry grievously. Iiyak sila ng mga minamahal, kawasang pag-iyak dahil sa hirap na kanilang mararanasan kapag ibuhos na ng mahal na Panginoon ang kanyang galit. Kaya nakakalungkot, right after ng rapture, kapag kunin ng mga banal, kunin ng mga matutuwid, mga minamahal, dahil ang word na rapture, it is east, west, north, south, lahat ng mga pinili ng Diyos na matutuwid, ay kukunin ng mahal na Panginoon, sapagkat sabi ng Biblia, aaliwin tayo ng Diyos doon, mga minamahal, sa kaniyang piling, at doon ay hindi na natin mararanasan ang kalungkutan, hindi na natin mararanasan ang persecution sa piling ng Panginoon, hindi natin mararanasan ang gutom, hindi na tayo mauuhaw, hindi na tayo mapipighati, hindi na tayo mababagabag, wala ng lungkot na ating mararanasan. Ibibigay sa atin ng Panginoon yung kapahingahan at kagalakan na kailanman ay hindi na maagaw muli sa ating mga kamay. That is God's promise, mga minamahal. And God is faithful
to all His promise. Yan po ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi rito, Zephaniah chapter 1 verse 14, ang sabi rito, the great day of the Lord is near. It is near. Yung dakilang araw ng mahal na Panginoon. Ito po hindi pinapansin ng maraming mga tao na busy lang sa mga bagay na material. They don't know na darating ang isang araw, hahatulan ang lahat ng tao, mga minamahal, mayaman ka man, mahirap ka man, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, mga minamahal, darating yung judgment ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die and after this judgment. Amen? So hindi po nakakatakot yung kamatayan. Yung nakakatakot, yung pagharap natin sa araw ng paghatol ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo ay mamamatay, mga minamahal. No one can escape death. Lahat tayo ay haharap sa kamatayan. Ikaw at ako, ano man ang kalagayan natin, lahat tayo ay mamamatay. Ngunit sabi ng banal na Biblia, huwag nating ikatakot ang kamatayan dahil lahat tayo ay mamamatay. Ang ating ikatakot yung judgment ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po'y binibigyan ng dugtong na buhay, kalakasan, anong layunin ng ating mahal na Panginoon para makapagsisi tayo. Because the goodness of the Lord leadeth thee to repentance. Yung kabutihan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ito'y daan ng Diyos upang tayo po'y mabigyan ng pagkakataon na magsisi. Pero kung hindi tayo magsisisi, mga minamahal, hahatulan tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, the great day of the Lord is near. It is near. And hasted greatly, even the voice of the day of the Lord, the mighty man shall cry bitterly. Amen? Yung mapait na pag-iyak. Ibig sabihin, sa sobrang hiram, sa sobrang pasakit, you cry bitterly. Yung matinding pag-iyak. Even the mighty men. How much more yung mga mahihirap, yung mga nasa mababang estado ng buhay. Even the mighty man will cry bitterly. Lalong-lalo na yung mga taong mababa ang katungkulan, mga minamahal ko sa gobyerno, yung mga taong salat, yung mga taong hirap, mga minamahal kapos sa mga pinansyal, sa mga pangangailangang material. Even, sabi ng Bible, even the mighty man cry bitterly. In verse 15, ang sabi rito, that day is the day of wrath. Amen. That day is the day of wrath. That day is the day of trouble. Kaguluhan, matinding galit. Kaya sabi ng unang talata na ating binasa o pangalawang talata, who can stand before God's indignation? That day is the day of wrath. That day is the day of trouble. That day is the day of distress. That day is the day of wastiness. That day is the day of dissolution. That day is the day of darkness. That day is the day of gloominess. That day is the day of clouds and thick darkness. Sabi ng Tagalog, ang mga araw na yon ay kaarawan ng kapuutan. Ang araw na yon ay kaarawan ng kabagabagan. Ang araw na yon ay kaarawan ng kahapisan. Ang araw na yon ay kaarawan ng kawakasan. Ang araw na yon ay kaarawan ng kasiraan. Ang araw na yon ay kaarawan ng kadiliman. Ang araw na yon ay kaarawan ng kalumbayan. Ang araw na yon ay kaarawan ng alapaap at masalimuot, mga minamahal, na kadiliman ang mangyayari sa ibabaw ng lupa. Who can stand in God's indignation? Nga po, mga minamahal, tayo po ay ginagamit ng Diyos yung ating live streaming, yung ating miracle hour. Tayo po ay nagkukursada sa iba't ibang lungsod, sa iba't ibang barangay, sa iba't ibang mga syudad. Our purpose is to seek and to save the lost, sapagkat may mga taong appointed na makakilala sa mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, dalhin natin sa kanila ang salita ng ating mahal na Panginoon, sapagkat papaano po sila mananampalataya kung hindi nila maririnig? Paano nila maririnig ang salita ng Panginoon kung walang mangangaral? So ito na po ang ginagawa natin. Nasa social media na po ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Marami na po tayong outreach na merong mga live streaming, mga minamahal. Hindi lamang po dito sa bansa ng Pilipinas, maging sa ibayong dagat, meron na po tayong outreach at buong mundo ay nararating na po halos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, wala na pong idadahilan pa ang mga tao na hindi sila makakilala sa ating mahal na Panginoon, sapagkat maging ang kasuluk-sulukan, mga minamahal, ay pilit nating inaabot.
para lamang marating sila ng salita ng ating mahal na Panginoon, para pagdating ng time ng judgment, hindi na po sila mangatwiran na, Lord, walang nag-preach sa amin. Lord, walang nangaral sa amin. Lord, walang kumatok sa mga pintuan namin para ipangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon. No, mga minamahal, ginagawa po ng mga anak ng Diyos na ipangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon upang tayo po'y tumalikod sa kasalanan, mabigyan tayo ng panahon at pagkakataon na magsisi, humingi ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon. Dahil po sa ating mga kasalanan, hahatulan tayo ng mahal na Panginoon. And the day of the Lord, the great day of the Lord, ipupurd out ng mahal na Panginoon yung kanyang indignation, yung kanyang wrath, yung kanyang galit, yung kanyang puot sa ibabaw ng lupa. At ikaw, mga minamahal, na hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, ikaw na walang oras sa pagsamba, ikaw na abala sa negosyo at trabaho, ikaw na abala sa mga bagay na material, kahabag-habag ka sapagkat hindi mo ibinigay ang buhay mo para paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Hindi masama ang trabaho. Ang masama lang kung trabaho ka lang ng trabaho pero pinababayaan mo ang paglilingkod sa Diyos. Hindi masama ang negosyo. Mabuti po yan dahil para ma-provide yung ating daily needs, ma-sustain yung ating daily needs. Hindi masama ang negosyo. Ang masama lang yan kung mas pinapahalagan mo ang iyong negosyo kaysa sa paglilingkod mo sa Diyos. Hindi masama ang pag-aaral. Mabuti ang pag-aaral para ma-educate tayo. Hindi tayo maging ignorante sa mga bagay-bagay dito sa ibabaw ng lupa. Ngunit ang masama dyan kung pabayaan mo ang paglilingkod mo habang nag-aaral ka. So ibig ko pong sabihin, magtrabaho, mga minamahal, habang naglilingkod. Amen? Maglingkod habang nagtatrabaho. Magnegosyo habang naglilingkod. Maglingkod habang nagninegosyo, mga minamahal. Huwag nating pabayaan yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon dahil yan lang po ang natatanging paraan upang tayo po'y maging karapat-dapat sa ating mahal na Panginoon. Pagdating ng araw ng pagdagit, pagdating ng araw ng rapture, tayo po ay kukunin ng mahal na Panginoon. At yung maiiwan, sabi ng Biblia, sabi ng Bible, mga minamahal, meron pong dalawang lalaking naglalakad sa bukirin, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Hopefully, mga minamahal, mag-pray tayo na sana hindi tayong maiwan. Na sana hindi tayong maiwan. Sana tayo po yung sinasabi ng Bible na kukunin ang isa, ang isa iiwan. Sana hindi tayo ang maiiwan. Pero yan ay nakadepende sa ating performance sa paglilingkod sa mahal na po. Nakadepende po yan sa paggawa natin sa kalooban ng Panginoon. Kaya kaming mga mangaral, mga minamahal, nagpipreach kami boldly. Nagpipreach kami ng walang takot. Nangangaral kami ng salita ng mahal na Panginoon sa puso namin upang hikayatin ang ating mga kapatiran na ihanda natin ang ating mga sarili. Bakit po, mga minamahal, malapit na po ang pagdating ng ating mahal na Panginoon. Nakikita na po natin yung iba't ibang mga signs, iba't ibang mga minamahal, palatandaan ng mahal na Panginoon ay malapit nang dumating. Kaya sabi ng Biblia, mapalad ang taong madatnan ng ating Panginoon na gumaganap ng ayon sa kanyang banal na kalooban. Sapagkat ang pagbabalik ng Diyos ay katulad ng isang magnanakaw. Wala pong magnanakaw na bago magnakaw ay nagpapaalam na ngayong gabi aakyat ako ng bahay ninyo at ako'y magnanakaw. Wala pong magnanakaw na ganoon. Dahil kung may magnanakaw na magpapaalam, i-report mo na agad sa pulis na may magnanakaw darating mamaya. Sumahuli ang magnanakaw. So ibig sabihin ko po, mga minamalang Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw. Pero hindi po siya magnanakaw. Ang kanyang pagdating ay katulad lang ng isang magnanakaw. Amen? Yung may mga panahon na in-expect natin na hindi siya darating, sa panahon na yun, doon siya darating. Yung in-expect natin na siya'y darating, yun ang panahon na hindi pa siya darating. Dahil ang mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, walang sino mang nakakaalam sa pagparito ng mahal na Panginoon. Kaya't mapalad, iyong alipin, na madatnan ng Panginoon na gumaganap ng mga bagay na iyon. Kaya, we need to prepare ourselves to meet our God. Ihanda natin ang ating mga sarili para salubungin ang ating dakilang tagapagligtas na sa kanyang pagdating malinis ang isip natin, sa kanyang pagdating malinis ang puso natin, sa kanyang pagdating lumalakad tayo ng may kabanalan, sa kanyang pagdating nagtatapat tayo sa pagbibigay, sa kanyang pagdating dumadalo tayo palagi, mga minamahal, sa kanyang pagdating maging sa ating kaloob-looban, mga minamahal, ay makita ng mahal na Panginoon na tayo po'y malinis, sakdal, banal at kaaya-aya sa kanyang banal na harapan.
At 100% kapag ganyan ang laman ng puso at isip mo, namumuhay ka ng may kabanalan, isa ka na pinagpala sa lahat ng pinagpala dahil dadagitin ka ng Diyos, mga minamahal, at ikaw ay dadalhin doon sa kanyang kaluwalhatian. Ngunit ang mga taong may iwan, mga Kristiyano na may iwan, yung mga Kristiyanong pabaya sa paglilingkod, yung mga Kristiyanong kahit may panahon ng pagdalo, hindi dumadalo, yung mga Kristiyanong mas binibigyan ng halaga, mga minamalang mga bagay dito sa lupa. Tandaan po natin palagi, mga minamal, all of these things are only temporary. Lahat ito'y lilipas. Lahat ng ito'y mawawala, mga minamahal. Lahat ng ito'y matatapos. Lahat ng ito'y matutunaw, mga minamahal. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, heaven and earth will pass away, but my word remain forever. Yung langit, lupa, mawawala. Material na bagay lilipas. Material na bagay mawawala. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailan pa man. Gayon din naman, yung mga taong umaasa, nagtitiwalat na nananampalataya sa kanyang mga banal na salita. Sapagkat ang salita ng Panginoon, kapag ito'y ingatan mo, ito'y itatanim sa puso mo, maitatanim sa puso mo, kagaya ng sinabi ng Biblia, itali natin sa liig ang salita ng Diyos, iukit natin sa ating mga puso ang salita ng ating mahal na Panginoon upang tayo po'y masumpungang kaaya-aya sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. So that day, kapag dumating ng Panginoon, kunin ng mga banal, ikaw na may iwan, kasama ng mga unbelievers, kasama ng mga minamal wicked, mga unrighteous, ng mga tao na mga minamal walang takot sa paggawa ng kasalanan, pumapatay, nandadaya, nanlalamang ng kapwa, yung mga taong mapang-api, mga minamal sa mga tao, yung mga taong punong-puno ng galit, punong-puno ng puot, punong-puno ng hinanakit sa kanilang kapwa, yung mga taong mga minamal sakim sa mga bagay na material, nagpapasasa sa paggawa ng kasalanan. Ito yung mga taong kahabag-habag sapagkat kapag ibuhos ng Panginoon ang kanyang matinding galit, no one can stand in God's indignation. E sabi ng Biblia, mga minamal, sa verse 16, ano pong sinabi ng Biblia, mga minamal? A day of trumpet and alarm against the thin cities and against the high towers. Kaarawan ng pakakak at ng hudyatan, laban sa mga bayang nakukutaan at laban sa mga matataas na kuta. And I will bring these trees upon men, and they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord, and their blood shall pour out as dust, and their flesh as dung. Sabi ng 17, aking dadalhin ang kahapisan ang mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag. They walk like a blind man. Sabi ng Biblia, lalakad silang mga bulag. Makita po ninyo ang bulag, walang direksyon. Yung bulag kapag maglakad, walang patutunguhan. Kaya napakahirap kapag ikaw ay mga minamahal bulag literally. At ganon din naman kapag ikaw ay bulag spiritually. Sabi ng banal na Biblia, they walk like a blind man. Ibig sabihin walang magiging direksyon ang kanilang buhay. Sila'y lalakad katulad ng mga bulag sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok at ang kanilang katawan ay parang dumi. Sa verse 18, mga minamal, neither their silver nor their gold will be able to deliver them in the way of the Lord's wrath. Kahit ang kanilang pilak na kanilang ipinagmamayabang, ang kanilang pilak na kanilang ipinagmamalaki, ang kanilang ginto na kanilang ipinagmamapuriman, sabi ng Biblia, hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa mamagitan ng apoy ng kanyang panibugo, sapagkat wawasakin niya, oo, isang kakilakilabot na kawakasan nilang lahat ng mga nagsisitahan sa lupa. Sabi ng Biblia, ang salita ng mahal na Panginoon, it is written and it shall be done. Yung mga prophecy, prediction na nakasulat sa Biblia, wala ni isa man ang hindi magaganap dito. Lahat ng ito ay magaganap. Katulad ng ating binasa from the book of Zephaniah, chapter 1, verse 14,
After verse 18, no one can save them from the wrath of God. Even their silver, sabi ng Bible, and even their gold na kanilang ipinagmamalaki, na kanilang ipinagmamayabang. Yung mga taong mayayaman na humiga sa lapi, yung mga taong mga minamahal, ubod ng dami ng pera, sabi ng Biblia, even their gold, even their silver, no one can save them from the wrath of God. Hindi po makapagliligtas yung kanilang kayamanan, mga minamahal, yung kanilang ginto, yung kanilang ari-arian, mga minamahal, marami man silang bodyguard, marami man silang baril, no one can stand in God's indignation. Kaya't ikaw at ako na naglilingkod sa mahal na Panginoon, stay put. Manatili tayong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Whatever may happen, mga minamahal, magtiwala tayo na may Diyos tayong magpuprotekta sa atin. Mababagabag ang ibabaw ng lupa. Mababalisa ang maraming mga tao dahil sa matinding kahirapan na mangyayari sa ibabaw ng lupa. Ngunit ikaw at ako na naglilingkod sa mahal na Panginoon, huwag tayong matakot. May Diyos tayong tapat na nangako, mga minamahal. We obtain, mga minamahal, not wrath, but we obtain salvation through our Lord Jesus Christ, our Savior, langit, kaligtasan, at buhay na walang hanggang, na bago dumating, mga minamahal ko, ang matinding kahirapan sa ibabaw ng lupa, ikaw at ako ipipreserve na ng ating mahal na Panginoon. Dadalhin na tayo ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Kung papaanong iningatan na si Lot, mga minamahal, sa panahon ng sinulog ng Panginoon ng Sodoma at Gomora, bago ibuhos ng Panginoon at paulanan ng apoy at ng asupre ang syudad ng Sodoma at Gomora, mga minamahal, nag-message muna ang Panginoon sa magitan ng kanyang anghel kay Lot na lumabas kayo sa lugar na ito sapagkat ang lugar na ito ay pupugnawin ng Diyos ng apoy. Magpapaulan ng Panginoon ng apoy at ng asupre upang ang lahat ng taong makasalanan sa panahon, mga minamahal, sa lugar ng Sodoma at Gomora, lahat ng ito ay makatikim ng matinding galit ng Diyos. Sa panahon ni Noah, before ibuhos ng Panginoon ang matinding ulan, anong ginawa ng Diyos, mga minamahal? Pinapasok muna si Noah sa arka kasama ng kanyang asawa ng kanyang mga anak. All in all, there are 8 persons na pumasok doon sa loob ng arka kasama ng magkakapares ng mga hayop. Mabuti pa ang hayop, mga minamahal, ay tumalima, nakinig sa panawagan ng ating mahal na Panginoon. Kaya makita mo, mga minamahal, kung gaano po ka-powerful, mga minamahal, ang Diyos, na sa kanya walang imposible. Pumasok yung mga minamahal, magkakapares ng mga hayop. Pero yung mga tao, mga minamahal, pinagtawanan nila si Noah dahil si Noah daw ay nasisiraan na ng ulo. Kagaya ng mga mangar ngayon na nangangaral ng salita ng Diyos, hindi pinapansin ng maraming tao, mga minamahal, pinagtatawanan nila ang mga mangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Kagaya sa panahon ni Noah. Amen? Pero nung si Noah ay pumasok na sa arka, kasama ng kanyang asawa, kanyang 3 anak, mga minamahal, si Sim, Ham at saka si Japet, mga asawa ng kanyang mga anak sa loob ng arka. After 7 days, meron pong 7 days last grace period. 7 araw na grace period ng mahal na Panginoon. Before niya simula ng pagtulo ng ulan. Pero pagkatapos ng 7 days last grace period, ang lahat, mga minamahal ko, ng bukal ng tubig ay binuksan ng mahal na Panginoon. Amen? Tunito ni Landa, mga minamahal, malaking volume ng tubig ang ibinuhos ng mahal na Panginoon. Maging ang mga minamahal, ang mga daanan ng tubig, ang mga bukal ng tubig ay binuksan ng Panginoon. Ngunit ang sabi ng banal na Biblia, lumutang ang arka, ang mga tao ay nagsimula ng magsisi. Ang mga tao ay nagsimula ng tumawag kay Noah. Ang mga tao ay nagsimula ng kumuntok, mga minamahal, sa dingding ng arka upang sila'y buksan ni Noah. Pero mga minamahal, huli na ang lahat. Repentance always comes at last. Wala pong pagsisisi na nauuna. Imagine kung nakinig sana sila. Kung naniwala sana sila kay Noah, sapagkat ang arka ay napakalaki. Kung babasahin mo ang Biblia, mga minamahal, mayroon pong specific na sukat, haba, taas, lapad, ang pinagawang arka ng mahal na Panginoon. Inutusan si Noah, mga minamahal, hindi niya sinabing, Noah, gumawa ka ng arka, ikaw bahala kung anong sukat, kung gaano kahaba, kung gaano kalapad, kung gaano kalaki. No, mga minamahal, very specific.
ang ating mahal na Panginoon. Pinagawa niya si Noah ng arka, detalyado po mga minamahal yung bawat sukat, bawat anggulo, bawat laki, maging ang bawat kwarto sa loob, mga minamahal, bawat taas, detalyado. Ganun ang ating mahal na Panginoon mag-utos. Ngunit si Noah, mga minamahal, ay walang pagtatanong. Sinunod niya ang kalooban ng mahal na Panginoon. That's why, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, Noah found favor in the sight of the Lord. Nakasumpong ng awa at habag si Noah. Pero yung mga taong kumakatok, mga minamahal, wala na po silang pag-asa. Why? Mga minamahal, repentance come at last. Sana nakinig sila. Sana tumanggap sila. Sana naniwala sila. Sana hindi nila binaliwala si Noah. Sana hindi nila pinagtawanan si Noah. Hindi. Instead na maniwala sila, pinersecute nila si Noah, pinagtawanan nila si Noah, hindi sila tumanggap sa ebanghelyo, salita ng ating mahal na Panginoon. Kagaya sa panahon natin ngayon, mga minamahal, kaya blessed po yung naniniwala, blessed po yung tumatanggap, blessed yung naglilingkod. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang matinding galit sa mga tao na hindi tumatanggap sa Kanya. Last verse po, mga minamahal, 2 Thessalonians chapter 1, basahin natin ang Biblia, aklat po ng unang Tesalonika. Ang kabanata, minamahal ko, ay kabanatang 1. Ang talata ay talatang 7, mga minamahal. 1 verse 7. Ano po ang sinabi ng banal na Biblia? Or rather, 2 Thessalonians. Sorry po, mga minamahal. 2 Thessalonians chapter 1 verse 7. Ang sabi dito, at kayong mga pinighati ay bibigyang kasama natin ng kapahingahan. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, and to you who are troubled, and to you who are persecuted, rest with us. Tayo pong pinipersecute ngayon, tayo pong pinagtatawanan ngayon, tayo pong mga minamahal, dinidiscriminate ngayon dahil sa paglilingkod. Yan po yung sinasabi, kung sino pa ang gumagawa ng tama, siya pa ang dinidiscriminate. Sino pa ang gumagawa ng tama, siya pa ang pinagtatawanan. Sino pa ang gumagawa ng tama, sila po pa yung binubuli, mga minamahal. Pero it is written, nakasulat po yan. Sabi ng Bible, mga minamahal, no one servant greater than his master. Wala pong alipin na higit sa kanyang Panginoon. If our loving God, Jesus Christ, persecuted din tayo, mga minamahal. Kung ating mahal na Panginoon pinagtawanan, siya po ay dinuraan, lahat ng ginawa sa Kanya ay posibleng gawin din sa atin because we are servant, and servant, no one servant greater than his master. Ang ating mahal na Panginoon, He is our master, we are His servant. So wala pong alipin na higit sa Kanyang Panginoon. Lahat ng alipin ay dadanasin niya ang dinanas ng kanyang Panginoon. Pero sabi ng Biblia, rest assured, mga minamahal, all that are troubled, or all that are persecuted, rest for us. Mga minamahal, magpahinga kayong kasama namin. Sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal. At ang sabi rito, pagpapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasamang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa mga nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi mga nagsisikilala sa Diyos. Sino ang paghihigantihan ng Panginoon? Yung mga taong hindi nagsisikilala sa Kanya at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Panginoon, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of the Lord Jesus Christ. Dalawa, mga minamahal, yung mga taong hindi kumikilala sa salita ng Diyos at doon sa mga taong alam ang salita ng Panginoon pero hindi tumatalima sa kautusan ng ating buhay na Diyos. Dalawang tao lang po ang hahatulan ng Panginoon. Babalik ang Diyos, amen, to those who are troubled and to those who are persecuted. Sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sabi ni Apostol Pablo, rest for us. Magpahinga kayo, kasama namin. Because, mga minamahal, si Apostle Paul ay nakaranas din ng persecution, iba't ibang mga trouble. Pero sabi ng Bible, mga minamahal, in flaming fire vengeance, galit ng mahal na Panginoon, to those who do not know God and to those who not obey His word. Yung mga tao, mga Kristiyanong nakilalang mahal na Panginoon, pero kalooban nila ang kanilang sinusunod, hindi sila sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. In flaming fire of vengeance, mga minamahal ang nakalaan sa inyo. That is God's indignation
God's severity, God's anger, God's wrath yung nakapreserve para sa inyo. Kaya habang may oras pa, may pagkakataon pa, hindi pa dumarating yung araw ng paghatol, mayroon tayong pagkakataon pa, as long na may buhay pa tayo, as long na may hininga pa tayo, as long na pumipintig pa ang ating puso, as long na tayo po, mga minamahal ko, ay may pagkakataon pa. Yung chances na yan, yung pagkakataon na yan, mga minamahal, huwag nating sayangan. Kaya nga sabi ng Biblia, now is the accepted time, now is the day of salvation. Hindi bukas, dahil hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Hindi mo alam kung may hininga ka pa bukas. Hindi mo alam kung pipintig pa ba ang puso mo bukas. Dahil hindi mo hawak ang oras. Hindi mo hawak ang buhay mo. Hindi mo hawak ang panahon. Ang ating mahal na Panginoon lang ang nakakaalam, mga minamahal, ng extension ng buhay mo. Kasi yung lifespan natin, Diyos ang may control. Ang tanging alam lamang natin, minamahal, kung ilan ang ating nagamit na. Pero yung natitira sa buhay natin, hindi po natin yan alam. Kagaya ko, mga minamahal, ako po ay 48 years old na. Alam ko na 48 years ang nagamit ko ng bigay na buhay. Libre lang ito na binigay ng Panginoon. Alam ko na 48 years na ang nagamit ko. Pero ang hindi ko alam, ilan na lang ba ang natitira? Ni isa sa atin walang nakakaalam kung ilan na lang ang natitira sa buhay natin. Ikaw, ako, tayo na narito, wala tayong kaalam-alam kung isang araw na lang ba yan, isang buwan na lang ba yan, isang taon na lang ba yan, o ilang oras na lang ba ang araw na natitira sa iyo. Walang nakakaalam. What I mean is, huwag natin sayangin yung chance. Habang may pagkakataon, minamahal, pagsisihan mo yung kasalanan mo. Tanggapin mo ang mahal na Panginoon. Kung nakakilala ka na sa Kanya, paglingkuran mo siya ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, para sa huling mga araw, wala tayong regrets. Dahil kahit anong gawin mong pagsisisi, kapag ikaw ay mapunta na ng impyerno, kahit anong gawin mong pagsisisi, yung pagsisisi mo ay wala ng halaga. Wala nang silbi. Ngayon yung panahon ng pagsisisi, hindi yung panahon na naandun na tayo sa impyerno. Dahil dalawa lang ang pupuntahan ng tao, it is heaven or hell. Kapag ikaw ay faithful, righteous ka, lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon, banal ka, mga minamahal, pipikit ka dito sa lupa, pagdilat ng iyong mata, ikaw ay nasa piling ng mahal na Panginoon. At doon ay aaliwin ka ng mga anghel. Ang lahat ng iyong kapighatian dito sa lupa ay papalitan ng galak. Ang lahat ng lungkot na iyong naranasan dito sa lupa ay papawiin ng Panginoon, maging ang bawat luha na papatak sa iyong mata ay papahiri ng Diyos. Pero kung ikaw ay mamatay na makasalanan, hindi ka nagsisi, hindi ka lumapit, hindi ka nagpakumbaba sa mahal na Panginoon, na natiling matigas ang puso mo, sabi ng Biblia, mga minamahal, pipikit ka dito sa lupa, pagdilat ng iyong mata, ikaw ay dadanas ng matinding kaparusahan. Amen? That is eternal. Not only years, but eternal damnation. That is eternal suffering, eternal matinding hirap. Kaya tayo pong mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, manatili po tayo, whatever may happen, huwag tayong humiwalay sa Panginoon. Pero ikaw, kapatid na nagpapabaya sa paglilingkod, ikaw na walang oras sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ito na yung oras para pagsisihan mo, mga minamahal, ang iyong kasalanan. Tanggapin mo ang Diyos. Buksan mo ang iyong puso. Sabihin mo, Panginoon, ako isang taong makasalanan. Sabihin mo, Panginoon, ako'y nagsisisi sa aking mga kasalanan. Mula ngayon, paglilingkuran kita. Tayo po, mga minamahal ko, ay lumapit sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Kailangan natin ng Diyos. Walang sino mang taong nangangailangan ng Diyos. Kung kailangan natin ng tubig para mapawi ang ating uhaw, lalo tigit na kailangan natin ng Panginoon. Kung kailangan natin ng pagkain para mapawi ang ating gutom, lalo tigit na kailangan natin ng Diyos. Walang sino man sa atin na hindi nangangailangan sa Panginoon. Sabi ng Biblia, we are nothing without the Lord. Wala tayong silbi, pakinabang o walang Diyos. Mas mainam pa sa atin ang bulate, mga minamahal, sa lupa. Dahil ang bulate ay nagbibigay taba sa lupa.
Pero ikaw na hindi naglilingkod sa Panginoon, basura ka sa paningin ng Diyos. Wala kang pakinabang. Wala kang silbi. Ang kaluluwa mo ay susunugin sa init ng apoy ng impyerno. Ngunit ikaw na naglilingkod, tapat na naglilingkod, binabatang maraming pagsubok. Ang tingin sa iyo ng Diyos ay diamante, mahalaga ka sa mahal na Panginoon. Tanggapin po natin ang mahal ng Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Ipikit po ninyo ang inyong mata, itaas po ninyo ang inyong kamay. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoon, ako po'y nagsisisi sa aking mga kasalanan. Nagawa mula sa aking pagkabata. Linisin mo ang aking puso. Hugasan mo ito sa pamagitan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus sa Kalbaryo. Isulat kasama ng aking pusang bayan. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at Tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, nakahabagan mo po ang aming mga kababayan. Ang mga taong naabot ng programang ito sa oras nito, buksan mo ang kalang puso, kalang isip. Lalong-lalo na po aming mga kababayan, hindi pa po nakakapaglingkod sa iyo. Kabagan mo sila, bigyan mo sila ng pagkakataong mapaglingkuran ka. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Maghimala ka sa kanila upang sila makasumpong ng pananampalataya. Upang sa araw ng banal na pagdating ay masumpungan mo sila naglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Para po sa ating minamahal na mga kapatid na patuloy pong nagsusubaybay sa ating programa, tayo po ay dumako sa ating mga pananalangin. Sama po natin sa ating pananalangin ang ating mahal na pastor, Dugtong na Buhay, Tibayong Kalakasan. Ano man po ang ating mga prayer request, mga spoken request. Our God is the answering God. Kahit mahirap, imposible, kapag makita ng Panginoon ay ikaw umaasa sa kanyang panalangin, may bibigyan ng katugunan ng mahal na Panginoon. Manalangin po tayo, pagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Leading prayer for beloved Honorable Pastor. Lord, we pray, mahal na Panginoon, nakahabagan mo ang aming minamahal na mga kapatiran sa oras nito. Ano mang mga problema na kanilang kinakarap, ikaw magbigay ng kalutasan. Kaya po mga pangangailangan, ikaw mag-provide. Ikaw mag-supply na kanilang pangangailangan. Dalangin ko po na panghawakan mo po ang aming mga kapatiran. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema, sa gitna ng kahirapan, palakasin mo sila. Patatagin mo sila, mahal na Panginoon. Huwag mong hayaan sila'y mawalay sa iyo. Huwag mong hayaan sila'y mahulog sa iyong mga kamay. Mahal na Panginoon, ikaw pong magbigay sa kanilang kalakasan, malalim na pag-ibig at pagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Tayo po inadako sa ating masiling, mga minamahal. Sa lahat ng ating minamahal na mga kapatid, tayo po manalangin. Hawakan po ninyo ang ating pong TV screen. Yung kabilang kamay, ipatong po ninyo sa inyong ulo, mga minamahal. Tayo po'y manalangin sa malapang. Sa way po natin, di mo yung karamdaman, problema, lumayas, karamdaman, gumaling sa pangalan ng malapang. Did we pray for beloved Honorable Pastor? Lord, we pray sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, iunat mo pong iyong pagpalang kamay. Kasangkapan ng programang ito sa aming mga kapatiran. Gawin mo itong daluyan ng iyong kapangyarihan, iunat ang iyong pagpalang kamay. Ipatong ito sa kanilang mga ulo. Anumang karamdaman, ikaw magpagaling. Anumang problema, ikaw magbigay ng kalutasan. Sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, any kinds of sickness be healed, infirmities cast out, karamdaman, panghihina, panlupaypay, panlalamig at pag-alinlangan, demonyo ng leukemia, demonyo ng cancer, demonyo ng TB, demonyo ng diabetes, ano mo may incurable sicknesses, mahal na Panginoon, ikaw magpagaling sa pangalan ng Jesus, mahal na Panginoon, ano mang demonyo ng kahirapan, kawan, kakulangan sa mga pinansyal na mga pangailangan. Bless us in the mighty name of Jesus, and we claim all the victory in Jesus' name. We claim all the victory in Jesus' name. Amen and amen. At para po sa ating karagdagang mga announcement, mga minamahal, tuloy-tuloy po ang ating banal na gawain dito po sa dako ng Tala, Zamboanga City. Araw ng bukas, mga minamahal, huwag po natin kalimutan ilan sa ating mga minamahal na mga kapatiran na nakikinig ng programang ito. Yak po tayo ng maaga, dumalo po tayo ng maaga, mga minamahal. Daan po natin ating mga sarili upang purihin at sambahin ng ating mahal na Panginoon. Araw ng bukas, alas 10 ng umaga, ang ating banal na gawain na tayo po'y matatapos alas 3, mga minamahal ko ng hapon. Amen. At this coming mga minamahal, hindi mo maikli ang iyong mga kamay.
at sa kapangyarihan ng aming panalangin, walang malayong lugar na hindi kayang abutin ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo ang programang ito, mahal na Panginoon, maging sunod ng mga araw, ikaw magpakalangis. Bigyan mo po kami ng pagkakataon, kalakasan na may pangaral, ang dakila mong ebanghelyo sa lahat ng aming minamahal na mga kababayan. Sa buong magdamag sa aming pagtulog, patulugin mo kami ng mahimbing. Ilayo mo kami sa namang masasamang mga panaginip, masasamang mga pangitain, bago sa aming pagpikit, ay kaluwalhatian mo ang aming makita bukas ng umaga. Mahal na Panginoon, muli mo kaming gisingin at taglay ang kagalakan sa pagbibigay papuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. We love you so much, our beloved brethren, and Jesus loves us more. Lahat po tayo, mga minamahal, ay maglingkod ng may katapatan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. God bless us all. Amen and amen.